Ito na naman nga yung Maring at mag-floor wax na naman nga sa kanyang kwarto dahil siyempre para maayos naman ang ating kwarto tuwing off natin. At nalagyan ko ng floor wax na 4 na sulok ng aking kwarto para walang ipis at walang langgam na sulok dito. Siyempre hindi natin maiwasan. Minsan talaga kahit na hindi ka naman naglalagay ng minatamis, may mga langgam talaga. Siyempre tag-ulan ngayon tsaka tag-init. So yun ang effect ng mga langgam. Siyempre naghahanap buhay din yan parang tao. So ayun mga Maria, ang aking kwarto ay nilagyan ko na nga ng floor wax at yung mga gamit ko ay nilabas ko na nga ito mga Maria dahil maglalagay na talaga ako ng floor wax. Finally, ayan labas ko na mga gamit ko doon sa gilid. At ito nabili ko ay Fledge. Ayan nga siya mga Maria. Yan talaga maamoy gas. Si Starbucks kasi ay ano na siya, dye wax. So ibig sabihin ay wala, shiny lang siya. So, okay naman siya. Pang shiny lang. Ang ganda din niya gamitin. Kaya lang gusto ko amoy gas. So, ayan na nga mga mare. Si Bledge ay amoy gas siya. So, kailangan talaga para maamoy ng mga ipis at langgam, mamatay agad sila. At hindi sila lalaki. At maganda din yung amoy gas para mawala yung amoy ng bahay. So, nakakatulong rin siya ng mga mabantot na amoy. So, mawawala siya. So, kaya gusto ko siyang gamitin na may amoy gas. So, ito na nga, 4 na sulok ng aking kwarto ay nilalagyan ko ng unti-unti mga marin. Gusto ko kasi mga marin, syempre, para feeling fresh talaga yung pakiramdam mo na malinis yung kwarto mo, kahit maliit lang. At tinanggal ko nga yung linoleum dyan mga marin, kasi ayaw ko yung nagbabasa yung linoleum. Kasi, syempre, nagmumoist yan siya, so may mga alupihan. What? So mamaya lumalaki na sila doon kasi malamig ang kailangan nila, ba? So gusto nila lumalaki sila doon sa moist na lugar. So tinanggal ko siya at bumili nga ako ng wall paper. Ito na nga, dinikit ko lang dito sa side na to para meron ng pang makikita ba, para maputi. So hindi ko na nilagay totally, yun lang sa may bungad ng aking pinto. So agad-agad ko na nga itong nilagyan ng floor wax na magka-4 na sulok ng aking kwarto at lahat ng mga gilid-gilid, yung mga kanto-kanto. Kasi masarap sa pakiramdam malinis talaga yung kwarto mo at nagpalit nga ako ng mga cover, ng mga unan kama, syempre. Nung kasi dumaang weeks ay umuwi ako sa probinsya ng aking asawa sa Pampanga. Kaya hindi ako nakapaglaba at nakapaglinis. Ito ng aking mga labahin, tambaks na nga. Yan, nilaban ko siya kagabi, natuyo na siya kasi naarawan na siya. So, naglaba ulit ako kasi yung mga uniform ko na pangpasok ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, hindi ko nalabhan. So, yung 4 na uniform ko ay hindi ko nalabhan. So, ayan na nga, busy ang inyong mga marine. Nililis ko na nga dito banda sa may gilid ng aking tulugan kasi minsan kasi may bakal yan, tsaka may ipis din. At saka minsan kasi yung yung mga plato ko may mga tai-tai siya na itim. So ipis yun, wala naman daga dito talaga. So maganda yung lugar na to kasi purong siya bato. Pero yung mga kwarto-kwarto niya kasi is plywood lang talaga siya. Syempre bed space nga siya eh. Maganda din dito sa tinuturuan ko kasi bed space siya pero may sarili kang kwarto at padlock. Kasi yung ibang bed space is lang talaga siya, yung alam mo yung kama na limahan tapos doon kayo sa pinakataas, ganyan lang siya, parang kama-kama lang siya. So dito kasi may sarili kang padlock at saka sarili mong kwarto yung bed space. So kaya yun ang kinagandahan niya dito mga mari. Kaya swertihan lang talaga mga mari kung sino yung mauna dito sa amin inupahan dito sa boarding house, dito sa Del Pilar, Quijada Street. So dito lang pala kami nakatira. And then, yung CR nga lang mga mari is common. Kasi, lang naman eh. Kumbaga, panggabi kami, panggabi yung ibang papasok, kami na may pangumaga. So, kumbaga, vice versa lang yung gamit. Kaya lang, ang pinakamalupit lang dun mga mari, pag sabay-sabay talaga kaming tumae. Charot. So, yun talaga, wala ka talagang choice kung di tumae ka sa plastic. Charot. So, yun nga lang mga mari, pag-iihi, meron talaga akong sariling arenola kasi ayoko yung lumalabas ako ng madaling araw, alas 2, alas 3 kasi alam mo naman tayo, takot ako sa mga ganyang oras kasi minsan talaga mayroon akong nararamdaman na kakaiba so kaya ayoko nang lumabas sa mga ganong oras 3, 4, 5 or 12 kasi iwan ko ba parang nararamdaman ko siya pero alam ko na meron, lahat naman ang tinitirahan natin ay mayroon talaga. So hindi naman siya nananakit ate. So, lang siguro siya, bantay talaga siya sa mga bahay-bahay. So, yun lang talaga ang masasabi ko. Lababan lang tayo kasi isa tayong Katoliko. So, paglaban mo.
So ayan mga mare, nag-ayos na nga ako ng aking kwarto dahil syempre iusog ko yung kama ko sa kabilang side para malagyan ko naman ng floor wax yung kabilang side ng aking kantong kwarto. So ayan mga mare, medyo madilim nga yung ilaw kasi ano lang siya, blurred lang yung, hindi siya maliwanag, blurred lang. May pagka-yellowish yung ilaw dito kasi ayaw ko nang maliwanag din kasi para nakaka-istorbo pag sobrang liwanag. So tama lang yung ganyang kulay na may pagka ano siya, light yellow. So okay lang yan kasi ayoko din yung natutulog ako na walang ilaw kasi sanay akong may ilaw. Parang hindi kasi ako makahinga, parang napupupot ako pag wala talagang ilaw. Para ako nakakulong sa isang kaban na nakagapos. Parang yung ganun pakiramdam ko mga mares. So grabe talaga yung aking imagination. Charot! So ayun mga mare, ay nilagyan ko na nga ito ng mga gamit yung aking kwarto. Pinasok ko na yung upuan na plastic. Ayan yung aking lamesang pinakamalaki naman syempre. Pero maliit lang siya mga mare. Lalagyan ko lang siya ng aking rice cooker at yung mga plato ko. So ayan mga mare, ang aking for today's video. Ayan po. Yan, may yung aking mga nilalagay pa rin ng floor wax doon sa aking kwarto. At din binuno ko na nga ng floor wax para mawala na talaga yung mga peste na ipis. Kasi kahit mayroon kang maliit na, kunwari kumakain ka lang ng tinapay, hindi mo naman maiwasan. Kahit na may patak lang na nahulog, di ba na may ipis. Pero wala naman siyang daga dito talaga kasi ipis lang talaga. Yung ipis talaga kahit saan naman talaga yan eh. So yun siya, bumuhay yan sila sa ano, sa lupa at saka sa iba't ibang lugar. Marami talaga dyan mga ipis sa bahay, hindi talaga maiwasan yan. Kahit saan niyang bahay meron talaga. Pero kagandahan talaga dito mga mare, wala talaga siyang daga. Magtaka ka lang talaga kasi walang daga. Tapos maganda dito kasi pag kunwari may off mo, kailangan makakatulog ka talaga kasi tahimik siya. Pero depende lang din sa lugar kasi na pag may ano talaga sa okasyon, maingay talaga. Pero yung mag-okasyon lang naman sila mga maring, yun lang talaga maingay. So kailangan talaga mag-adjust ka din. Kasi kung gusto mo tumira ng tahimik sa probinsya ka na, di ba? Maririnig mo na lang yung mga kukuk, yung mga palaka na lang maririnig mo. Siyempre nasa Maynila tayo ate. So kailangan talaga masanay ka sa ingay ng mga may ingay talaga. So bakit naman yung tahimik naman yung buhay mo, tapos kailangan mo din makakarinig ng iba't ibang boses. Maganda naman yung ganun kaysa naman wala kang naririnig kundi naman palaka maririnig mo. So yan na nga mga maling aking kwarto, na ayos ko na siya. At ito na nga ang pinto palabas ng aming boarding house. Ayan yung gate, ayan siya. Ito yung main door namin na pinto, papasok ka sa loob. So ayan yung gate namin is kakanan ka doon. Ito yung mga gate na yan is yun. Ito yung mga sampayan namin dito, all in one itong sampayan. So lahat ay gumagamit. So pwede naman din yung ibang boarders gagamit. Meron din sa kusinang ginawa ko din na sampayan para syempre pag nagkagipitan ng sampayan is meron din man doon sa kusina. So pang all talaga ng boarders yan. So ito na nga yung aking harapan ng pinto at ito yung kusina. So may plywood ito doon nga. So ayan ang mga kagamitan. So ayan mga mag-gate. So dito tayo papasok na tayo ulit sa aking kwarto dahil syempre ay magbabalik na naman tayo ng gamit for today's video ng ating gamit sa loob ng kwarto. At ito yung nga sinampay ko nga doon kahapon. At pinasok ko na yung aking maliit na upuan, yung lamesa, yung lalagyan ko ng rice cooker. Ito yung kama ay nilagyan ko pa ulit ng floor wax sa kabilang side. Pero gusto ko talaga bumili ng magbubulot talaga ako ng sahig mga mare para shiny talaga siya. Para pag kunwari if in case may mga ipis talaga matitigas ang mga ulo ay madudulas nila sa aking sahig. Charot! So ayan mga mare, ang aking for today's video. Yung mare ay nanalamin pa siya talaga oh. Feel na feel niya talaga kanyang pababloggers. Charot! So ayan ang inyong Inday Maring. At syempre ang aking sarili. Ayan siya, charot! Tantararan! So ayan ang aking cabinet na ginawa pala mga mare na 4 slot. Nalagyan ko ng bag. So inanong ko lang yan siya. Ginalagyan ko siya ng
pangatlong layer sa taas. So, syempre, may bracket akong nilagay na kahoy. Ayan yan sa gilid. At pako na discrew na lang siya. Discard na lang talaga yung ginawa ko mga mare. Syempre, sa kabilang side naman ay may pako and then bracket na kahoy. Just sa gitna naman ay meron din siya. Para hindi siya mahulog, so nilagyan ko pa siya ulit ng kabilang side ng pako. So pinukpo ko na lang itong padlock ko kasi malaki naman siya. Kasi yung martilyo namin dito sa aming boarding house ay hindi ko alam kung sinong gumamit. Hindi na binalik yun sa kusina. So doon kasi ang pinaka main niya is may lalagyan ako doon na nilagay kasi para pag gagamitin ay dudukutin na lang doon at ibabalik din naman. So syempre hindi natin alam kung sinong kumuha. So, discard na lang talaga ang gagawin kasi wala naman ako mapagtanungan, wala naman dito ang may-ari. So, nagutom lang ang inyong maring at ang ginawa ko nga ay nagluto ako ng igado before ako nag-out sa aking trabaho sa Cubao Expo. So, syempre, bumili ako ng kasim worth of 150. Syempre, ako lang naman nakakain so hindi ko din siya maubos-ubos niyan. Syempre, may discard na lang natin. Ang ating budget meal is for the 15 and 30 lang siya. So, kailangan natin mag-budget sa ating sarili. Malamang, charot! So, yan, nagpakulo muna ako doon ng tubig. And then, lagyan ko ng toyo. Then, pamintang crack. And then, nilagyan ko ng buong sibuyas. And then, paminta. So, pinakuluan ko siya mga mare. At niluto ko na at tinanggal ko na yung pagka medyo malambot na yung laman mga mare, pwede mo nang itapon yung mga tubig doon na mga pinakulo mo. And then, naghiwa ko ng sibuyas bawang. And then, sili na bell pepper. And then, sabay-sabay ko nang nilagay doon toyo at saka suka para pag kumulo siya, wag mo siyang galawin para hindi umasim. So yun talaga mga mare ang sikreto at ang bell pepper talaga ang pampaamoy niya mga mare. Charot! So yun mga mare, niluto ko at sobrang gutom na gutom ng inyong maring dahil syempre linis siya at naglagay ng floor wax ang kanyang kwartong napakalaki. Charot! So ayan al na nilaluto ng aking igado na walang atay. Kaya sabi na akong Mr. minsan ay bakit walang atay? Hindi daw to igado, ay isa daw itong adobo. Charot! So ayan, gusto ko talaga yung walang atay mga mare. Wala talaga akong gilig sa atay. Pero yung atay daw kasi is may big benefits daw yan sa ating katawan. Pero hindi ko talaga makain. Hindi naman talaga ako maselan. Charot! So ayan, gutom na ngayon yung maring nakatatlong kanin na nga ako. Or is 3 cup na nga mga mare. Siyempre, ikaw ba naman maglaba ng isang linggong hindi na lalabhan. Siyempre, umuwi ako sa probinsya sa amin ng aking asawa kasi siyempre, tuwing 15:30 talaga mga mare, umuwi ako. So, siyempre, bibisitahin ko yung aking family, ating mga anak, ang ating mga alagang mga dog. Siyempre, namimiss din tayo noon kahit hindi mo naman sila hindi mo naman sila iba. Siyempre, parang anak mo na din sila. Siyempre, alagaan mo din, namimiss ka din nila. Yung masaya ka na pag nakikita ka nila, kumakawag-kawag yung mga buntot nila, parang mga anak mo na rin yun sila. Athena, Mochi, and Belly. So, ayan mga aking naluto na igado. Question mark talaga yun siya kasi ako lang ang may alam siya luto na yan, igado. So, ayan mga tupiin, hindi ko pa nga natupi. Aking for today's video. Daghan kay salamat.